Gumagawa ang guhit ng balat sa akin. Pagdala ay nakipagsapalaran. Sa mga makutat ang pinagulan kaya ng magic saga. Good afternoon and welcome sa aking munting channel. Halatang halata na nga ang bawat galaw at kilos nitong ang si David sa mansyon ng mga Montenegro nang biglaan niyang magpatawag itong si Ramon ng kanyang mga tauhan at tinanong niya nga ito kung sino sa kanila ang tumatraidor sa kanilang pamilya, at dito nga ay lahat nga ng tauhan niya ay nagulat at natakot na naman dahil muli na namang papaslang ng mga tauhan itong ang si Ramon dahil alam niya nga sa kanyang sarili na meron nga daw isang traidor sa kanilang pamilya na nasa sa loob nga ng kanilang bakuran sa mansyon ng mga Montenegro, kung kaya't ito nga ang ginawa nitong si Ramon ay paaminin kung sino sa kanila ang nagtraidor at nagsuplong na kung saan sila naroroon dahil sa pagkakaalam nga niya ay si Don Julio at itong ang kanyang anak na si Tanggol lamang ang siyang nakakaalam kung saan nga sila naroroon sa araw na iyon, at ang kanyang labis na ipinagtataka ay ang pagpuikot niya sa likod nga ng hospital ay nalaman pa rin ng taong nais ngang pumaslang sa kanya dahil si David lamang, si Tanggol lamang ang kanyang kausap at siya lamang ang nakakaalam na siya ay iikot nga sa likod ng hospital, kung kaya't dito nga nang matakot ang isa sa kanyang mga tauhan ay patakbo nga ito at natabig nga itong si David na bigla nga siyang napahiga dahil sa sobrang sakit ng kanyang hita na hindi niya na halos makaya ng tumayo, at ito nga agad ang napansin nitong si Ramon, ang biglaang pag-aray at sakit ng hita ng kanyang anak na si Tanggol, na si Peking Tanggol na si David ay dito na nga siya biglang napaisip at sinabi nga na sa kanyang papa na hindi ko tunay na anak ang Tanggol na nandito sa atin sa loob nga ng mansyon. Isa siyang peke at huwad na Tanggol, kung kaya't dito ay agad-agad ngang tinutukan nito ngang si Ramon itong si David at tinanong kung napaano at kung saan nga nanggaling ang kanyang sugat sa hita, ngunit nablangko nga at hindi agad nakapagsalita itong ang si David dahil nga tinutukan agad siya ng baril nitong ang si Ramon, at dito naman ay nasabi nga niyang isa siya sa mga humabol nga sa gustong pumaslang sa kanya at natabig ang kanyang hita, kung kaya't nagkaroon nga ito ng sugat. At dito ay medyo humanahon nga itong si Ramon at medyo naniwala ng konti, pero sa isang sulok ng kanyang isipan ay hindi pa rin siya makumbinsi na wala ngang kinalaman itong si David sa tangkang pagpaslang ng kanyang buhay, habang ito namang si Rigor ay patuloy ngang isinisisi ang lahat ng kamalian at kasalanang nagawa niya dito nga sa isang gabing kasalanang nagawa nitong ang si Marites nang gahasain nga siya nitong si Ramon Montenegro. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Quiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!